Sa tabernakulo ng kapisanan, bilangin mo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel, ayon sa mga angkan nila, ayon sa mga sangbahayan ng kani-kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan bawat lalaki, ayon sa dami ng mga ulo nila, mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat ng makalalabas sa Israel sa pakikibaka. Magsasama kayo ng isang lalaki ng bawat lipi, na bawat isa'y pangulo sa sangbahayan ng kanyang mga magulang. Ito ang mga tinawag sa kapisanan na mga prinsipe sa mga lipi ng kani-kanilang mga magulang. Sila ang mga pangulo ng libo-libong taga-Israel, kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon niya binilang sa ilang ng Sinai. Ang mga anak ni Israel ay magsisitayo, bawat lalaki sa siping ng kaniyang sariling watawat, na may tanda ng mga sangbahayan ng kaniyang mga magulang. Sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan ay tatayo sila sa palibot. Gayon ginawa ng mga anak ni Israel, ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises. Sa dakong silanganan ay ang watawat ng kampamento ng Juda, sa dakong timugan ay ang watawat ng kampamento ng Ruben, sa dakong kalunuran ay ang watawat ng kampamento ng Efraim, sa dakong hilagaan ay ang watawat ng kampamento ng Dan. At ang tabernakulo ng kapisanan ay susulong nakaakbay ng kampamento ng mga Levita sa gitna ng mga kampamento. Ang mga anak ni Israel ay magsisitayo, bawat lalaki sa siping ng kaniyang sariling watawat, na may tanda ng mga sangbahayan ng kaniyang mga magulang. Sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan ay tatayo sila sa palibot. Gayon ginawa ng mga anak ni Israel, ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang lipi lamang ni Levi ang hindi mo bibilangin, kundi ipamamahala mo sa mga Levita ang tabernakulo ng patotoo, at ang lahat ng kasangkapan niyaon, at ang lahat ng nauukol doon. Kanilang dadalhin ng tabernakulo, at sila'y hahantong sa palibot ng tabernakulo. At ang
mga Levita ay magsisitayo sa palibot ng tabernakulo ng patotoo. At ang mga Levita ay mamahala ng tabernakulo ng patotoo. At ang mga anak ni Israel ay magtatayo ng kanilang mga tolda, na bawat lalaki ay sa kaniyang sariling kampamento, at bawat lalaki ay sa siping ng kanyang sariling watawat, ayon sa kanilang mga hukbo. Gayon ginawa ng mga anak ni Israel, ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon nila ginawa. Ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon nila ginawa. At sinalita ng Panginoon kay Moises, salitain mo sa mga anak ni Israel, pagka ang sino mang lalaki o babae ay gagawa ng isang tanging panata, ng panata ng isang Nazareo, upang tumalaga sa Panginoon sa lahat ng araw ng kaniyang pagtalaga, ay banal siya sa Panginoon. Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, sa ganitong paraan babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel, at aking pagpapalain sila. At sinalita ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng 2 pakakak na pilak, at iyong gagamitin sa pagtawag sa kapisanan at sa paglalakbay ng mga kampamento. At ang mga anak ni Aaron, ang mga saserdote, ay magsisihip ng mga pakakak, at sa kaarawan ng inyong kasayahan at sa inyong mga takdang kapistahan, ay inyong hihipan ng mga pakakak. Ako ang Panginoon
ikalawang taon ng ikalawang buwan na ang ulap ay napaitaas mula sa tabernakulo ng patotoo at ang mga anak ni Israel ay nagsisulong ayon sa kanilang mga paglalakbay mula sa ilang ng Sinai. At ang ulap ay tumahan sa ilang ng Paran at kanilang pinasimulan ng kanilang paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel at aking pagpapalain sila. At ang kaban ng tipan ng Panginoon ay nasa unahan nila ng 3 araw nilang paglalakbay upang ihanap sila ng dakong kanilang mapagpapahingahan. At ang ulap ng Panginoon ay nasa itaas nila sa araw, pagka sila'y sumulong mula sa kampamento. At nangyari pagka ang kaban ay isinulong, na sinabi ni Moises, bumangon ka, O Panginoon, at mangalat ang mga kaaway mo, at magsitakas sa harap mo ang nangapapuot sa iyo. At pagka inilapag ay kaniyang sinabi, bumalik ka, O Panginoon, sa mga laksang libo-libong Israelita at aking pagpapalain sila. At sinalita ng Panginoon kay Moises, magsugo ka ng mga lalaki na makakapaniktik sa lupain ng Kanaan na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. Isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga magulang ay susuguin ninyo. At sinugo sila ni Moises mula sa ilang ng Paran ayon sa utos ng Panginoon. Silang lahat ay mga lalaking pangulo sa mga anak ni Israel. At sila'y dumating sa libis ng Eskol, at sila'y pumutol doon ng isang sangang may isang kumpol na ubas, at dinala sa isang pingganang 2. Sila'y nagdala rin ng mga granada at mga igos, at kanilang isinaysay sa kanya at sinabi, kami ay dumating sa lupaing yaong pinapangalanan
pinagparoonan mo sa amin, at tunay na binubukalan ng gatas at pulot, at ito ang bunga niyaon. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin nga niya tayo sa lupain yaon, at ibibigay niya sa atin na yao'y lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Wag lamang kayong manghimagsik laban sa Panginoon, di matakot sa bayan ng lupain yaon. Ang Panginoon ay sumasa atin, huwag kayong matakot sa kanila. At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akyating paminsan at ating ariin, sapagkat kaya nating lupigin. At hinapak ni Josue na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jephon ang kanilang mga suot. Ang lupain na aming dinaanan upang tiktikan ay isang napakainam na lupain. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa tabernakulo ng kapisanan. Sa lahat ng mga anak ni Israel, kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin nga niya tayo sa lupain yaon, at ibibigay niya sa atin na yao'y lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Wag lamang kayong manghimagsik laban sa Panginoon, di matakot sa bayan ng lupaing yaon. Ang Panginoon ay sumasa atin, huwag kayong matakot sa kanila. At sinabi ni Moises sa Panginoon, Ang Panginoon ay banayad sa paggagalit at sagana sa kaawaan, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang. Ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kalakhan ng iyong kaawaan. At sinabi ng Panginoon, aking pinatawad ayon sa iyong salita. ngunit tunay na kung paano ako'y buhay, At kung paanong mapupuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon ang buong lupa, kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang diwa, at siya'y sumunod na lubos sa akin, ay aking dadalhin siya sa lupain na kanyang pinaroonan, at taariin ng kanyang lahi. ang Panginoon ay sumasa atin, huwag kayong matakot. At sinalita ng Panginoon kay Moises,
Salitain mo sa mga anak ni Israel at kumuha ka sa kanila ng mga tungkod, isa sa bawat sambahayan ng mga magulang. Sa lahat nilang mga prinsipe, 12 tungkod, isulat mo ang pangalan ng bawat isa sa kanyang tungkod, at isusulat mo ang pangalan ni Aaron sa tungkod ni Levi. At iyong ilalagay sa tabernakulo ng kapisanan sa harap ng patotoo na aking pinakikipagkitaan sa inyo. At mangyayari na ang lalaking aking pipiliin ay mamumulaklak ang kanyang tungkod, at aking ipatitigil sa akin ang mga pag-upasala ng mga anak ni Israel. At inilagay ni Moises ang mga tungkod sa harap ng Panginoon sa tabernakulo ng patotoo. At nangyari ng kinabukasan na si Moises ay pumasok sa tabernakulo ng patotoo, at narito na ang tungkod ni Aaron sa sambahayan ni Levi ay namulaklak at nagkaroon ng mga hinog na almendras. Ang lalaking pipiliin ng Panginoon ay mamumulaklak ang kanyang tungkod. At mula sa harap ng Panginoon ay inilabas ni Moises ang lahat ng tungkod sa lahat ng mga anak ni Israel, at kanilang pinagmalas, at kinuha ng bawat lalaki ang kaniyang tungkod. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ibalik mo ang tungkod ni Aaron sa harap ng patotoo, upang ingatang pinakatanda laban sa mga anak ng panghihimagsik. At nangyari ng kinabukasan na si Moises ay pumasok sa tabernakulo ng patotoo, at narito na ang tungkod ni Aaron sa sambahayan ni Levi ay namulaklak at nagkaroon ng mga hinog na almendras. Ang lalaking pipiliin ng Panginoon ay mamumulaklak ang kaniyang tungkod. Ito ang palatuntunan ng kautusan na iniutos ng Panginoon, na sila'y magdala ng isang mapulang guyang bakang babae na walang kapintasan, at pupulutin ng isang taong malinis ang mga abo ng guyang bakang babae, at iingatan ukol sa kapisanan ng mga anak ni Israel na pinakatubig para sa karumihan, handog nga dahil sa kasalanan. At isang malinis na tao ay kukuha ng isopo at itutubog sa tubig
iwiwisik sa marumi sa ikatlong araw. At sa ikapitong araw, at lilinisin niya siya sa ikapitong araw. At siya'y maglalaba ng kanyang mga suot at maliligo sa tubig at magiging malinis. At ito'y magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila. Gayon ginawa ni Moises, kung paanong iniutos ng Panginoon sa kanya, ay gayon niya ginawa. Sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor, na napasadaang patungo sa dagat na mapula. At ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan. At ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas. At idinalangin ni Moises ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tiking, at mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin. At nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. At mula roon ay napasabir sila na siyang balong pinagsabihan ng Panginoon kay Moises, pisanin mo ang bayan at aking bibigyan sila ng tubig. Nang magkagayoy inawit ng Israel ang awit na ito. Bumalong ka, o balon, awitan ninyo siya. Siyang balong hinukay ng mga prinsipe, na pinalalim ng mga mahal sa bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin, at mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin. At nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas
na tanso. At nang makita ni Balaam na kinalugdan ng Panginoon, na pagpalain ng Israel, ay kanyang itinitig ang kanyang mukha sa dakong ilang. At ang Espiritu ng Diyos ay sumakanya, at kanyang ibinadya ang kanyang talinghaga. At sinabi, pagkaiinam ng iyong mga tolda, O Jacob, ang iyong mga tabernakulo. Gaya ng mga libis na nalalatag, gaya ng mga halamanan sa tabi ng ilog, gaya ng linalos na itinanim ng Panginoon, gaya ng mga puno ng sedro sa sibing ng tubig. Pagpalaing nawa yaong lahat na nagpapala sa iyo, at sumpain yaong lahat na sumusumpa sa iyo. Aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking mapagmamasdan siya, Ngunit hindi sa malapit. lalabas ang isang bituin sa Jacob, At may isang setro na lilitaw sa Israel. At mula sa Jacob ay magkakaroon ng isang may kapangyarihan. Mabubuhay pag tumingin doon. Nang magkagayoy nagsilapit ang mga anak na babae ni Salfat, at sila'y nagsitayo sa harap ni Moises at sa harap ni Eleazar na saserdote. Sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan na sinasabi, bigyan ninyo kami ng pag-aari sa gitna ng mga kapatid ng aming ama. At dinala ni Moises ang kanilang usap sa harap ng Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moises, ang mga anak na babae ni Salfat ay nagsasalita ng matuwid. Bibigyan mo nga sila ng isang pag-aari na pinakamana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama, at iyong isasali ng mana ng kanilang ama sa kanila. At sa mga anak ni Israel ay magiging isang palatuntunan ng kahatulan, gaya ng iniutos ng Panginoon. At sinalita ni Moises sa Panginoon na sinasabi, maghalal ng Panginoon, ang Diyos ng mga diwa, ng lahat ng laman
ng isang lalaki sa kapisanan na makalalabas sa harap nila at makapapasok sa harap nila, upang ang kapisanan ng Panginoon ay huwag maging parang mga tupa na walang pasto. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ipagsama mo si Josue na anak ni Nun, isang lalaki na kinakasihan ng Espiritu, at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya, at iharap mo siya kay Eleazar na saserdote, at sa buong kapisanan, at lalagyan mo siya ng iyong karangalan, upang sundin siya ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel. At sinalita ni Moises sa Panginoon na sinasabi, Maghalal ang Panginoon, ang Diyos ng mga diwa, ng lahat ng laman ng isang lalaki sa kapisanan na makalalabas sa harap nila at makapapasok sa harap nila, upang ang kapisanan ng Panginoon ay huwag maging parang mga tupa ng walang pasto. At ginawa ni Moises gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya, at kanyang ipinagsama si Josue, at kanyang iniharap kay Eleazar na saserdote, at kanyang ipinatong ang mga kamay niya sa kanya, at pinagpilinan niya siya gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Ang alay sa akin, ang aking pagkain na pinakahandog sa akin na pinaraan sa apoy, ay inyong pag-iingatang ihandog sa akin sa ukol na kapanahunan. Ang isang kordero ay iyong ihahandog sa umaga, at ang isang kordero ay iyong ihahandog sa paglubog ng araw. Isang palaging handog na susunugin, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Gaya ng sinalita ng Panginoon Sa pamamagitan ni Moises. Ito ang mga paglalakbay ng mga anak ni Israel nang sila'y magsilabas sa lupain ng Egipto, ayon sa kanilang mga hukbo. Sa ilalim ng kapangyarihan ni Moises at ni Aaron, at isinulat ni Moises ang kanilang mga pagyaw ayon sa kanilang mga paglalakbay, alinsunod sa utos ng Panginoon. At sila'y nagsipaglakbay mula sa Rameses at humantong sa Sukot,
At sila'y naglakbay at dumating sa Elim. At sa Elim ay may 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma. At sila'y naglakbay mula sa ilang ng Sinai at humantong sa mga kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jericho. At sinalita ng Panginoon kay Moises, salitain mo sa mga anak ni Israel, pagtawid ninyo sa Jordan, sa lupain ng Kanaan, ay inyong ariin ang lupain, at tatahan kayo roon, sapagkat sa inyo ibinigay ko ang lupain upang ariin. At inyong aariin ang lupain sa palaran, ayon sa inyong mga angkan. Sa marami ay magbibigay kayo ng maraming mana, at sa kaunti ay magbibigay kayo ng kaunting mana, ayon sa mga lipi ng inyong mga magulang ay inyong mamanahin. At humantong sila sa tabi ng Jordan, sa mga kapatagan ng Moab. At sinalita ng Panginoon kay Moises, salitain mo sa mga anak ni Israel, pagtawid ninyo sa Jordan, sa lupain ng Kanaan, ay inyong ariin ang lupain, at tatahan kayo roon, sapagkat sa inyo ibinigay ko ang lupain upang ariin. Pagkaraan ninyo ng Jordan, sa lupain ng Kanaan, ay pipili nga kayo ng mga bayan na maging mga bayang ampunan sa inyo, upang ang nakamatay ng tao na hindi sinasadya ay makatakas doon. At ang mga bayan yaon ay magiging sa inyo'y pinakaampunan. Sa mga anak ni Israel at sa taga-ibang lupa ay magiging ampunan. Huwag ninyong dudumhan ang lupain na inyong tinatahanan, na ako'y tumahan sa gitna niya. Sapagkat akong Panginoon ay tumatahan sa gitna ng mga anak ni Israel. At ang mga bagay na ito ay magiging isang palatuntunan sa kahatulan sa inyo. Sa buong panahon ng inyong mga lahi, sa lahat ng inyong mga tahanan, akong Panginoon ay tumatahan sa gitna ng mga anak ni Israel.